Ano nga ba yung sikreto namin bakit mabilis lumaki yung aming mga krillings? 30 days old, siguradong 1 to 1.5 inch yung inyong mga krillings. Kaano ba kami kadalas magpakain? Ano nga ba yung mga pinapakain namin? At ano nga ba yung setup namin para mabilis silang lumaki? Ilan ba yung tamang stocking density bago mag 1 month? Ako na yung sumandok, isusubo nyo na lang. In our case, yung ating mga crayfish. Kung gusto nyong matuto, panoorin hanggang huli. Another day, another farm mga ka-iFarm. Quick disclaimer lang, and for your information, hindi namin tinuturing na eksperto kami sa larangan ng pagka-crayfish. Lahat ng impormasyon na nabanggit sa videong ito ay mula sa aming experience, experiments, at nakasanayang gawin. Simula pa noong year 2022. Currently, nasa research and development tayo, both concrete and mud pond setup. We will continue learning day by day mga ka-iFarm because knowledge is power. The Sea Valley Crayfish Farm is under the Sea Valley Agri-Farm Corporation, which is registered sa SEC, and we can issue official receipt. Another disclaimer, we do not accept any form of investments from other parties. This is purely family business. Please refer to our certificate of incorporation. Kung gusto nyong matuto, panoorin hanggang huli. Gaya nga ng sabi ko nung nakaraang video, yung next video na gagawin natin is ano nga ba yung sekreto namin para mabilis lumaki yung aming mga crayfish. So mag-start tayo sa setup. 30 days old is nasa 1 to 1.5 inch na sila. So ito yung aming nursery tanks. So kung makikita nyo, yung bubong niya is ang gamit namin is yung UV sheet. Hinahayaan pa rin naming makapenetrate yung sinag ng araw sa tubig para mabilis magkaroon ng lumot. Yung lumot kasi is natural food na rin nila. Mas mabilis din uminit yung tubig. In aquaculture, mas mainit yung tubig, mas mabilis talaga yung growth. Naglagay rin tayo ng mga water plants to improve the water quality. Natural filters na rin kasi yung mga aquatic plants. Kung makikita nyo, wala kaming ginagamit na filtration. Kasi abundant kami sa tubig. Solar submersible pala yung gamit namin. Kaya free na talaga yung tubig namin. Saka hindi na ito naubusan. Kaya free flowing talaga siya. Every other day, nagpapa-water dripping ako. Pagka 1 month kasi, iha-harvest na rin ito at ilalagay sa mud pond. Kaya nalilinisan na lang yung tank na to after 1 month. If ever hindi free yung tubig nyo, huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng isang tip. Bago ka sumabak sa aquaculture, kailangan mo talagang mag-invest ng mga testers para updated ka sa iyong mga water parameters. Iba't ibang species kasi is magkakaiba yung required na water parameters. Yung water tester, kumbaga sa digmaan, ito yung iyong armas. Kaya lagi kong sinasabi, knowledge is power. Kung may water tester ka kasi, dun mo malalaman kung kailan ka magpapalit talaga ng tubig. Magbigay ako ng isang advantage ng water tester, no? Ng kargado ng water tester. Yung iba is 3 days pa lang nagpapalit na sila ng tubig. Not knowing na yung water nila is pwede pa. Ngayon, kung may tester ka, malalaman mo kung kailan magwa-warning yung mga water parameters mo. In our case, nung hindi pa solar o di kaya free yung tubig namin, is naka 50% water change kami once a week. So yung idea is nakatipid ka sa tubig. In the long run, malaking bagay ito na less sa iyong expenses. Kung makikita nyo dito, may ginawa tayong tungtungan. Pero yung cheaper way nito is pwede yung hollow blocks o di kaya maglagay ka ng net na makakaakyat sila. Napansin ko rin kasi dati na okay na rin yung water plants. Tulad ng nakikita nyo yung mga water lily
nagiging tungtungan na rin nila yan. Kaya hindi ko advisable na gumawa kayo ng ganyan na concrete. Kaya dun sa mga sumunod nating tanks, hindi na natin yan ginawa. Another thing is yung aerator. Minsan, kapag outdoor setup, hindi na natin kailangan ng aerator. Pero yan, depende sa inyong stocking density. Tapos kung gaano karami yung water plants na nilagay nyo. Nag-give off na rin kasi ng oxygen during daytime ang mga aquatic plants. Photosynthesis. Delikado rin kapag nasobrahan. Sa gabi, carbon dioxide naman. Sa mga matagal na sa aquaculture, lalo na sa tilapia, kung makikita nyo sa umaga is nasa itaas sila. Kumukuha sila ng oxygen. Kaya pag umaraw na, marami na silang oxygen, hindi nyo na sila makikita sa itaas. Again, knowledge is power. So mga ka-iFarm, as much as possible, gusto ko talagang maging transparent sa inyo. And to be honest, meron tayong mga gustong i-improve dito sa ating setup. Wherein, masyadong marami yung lumot na napoproduce. So balak ko sa bubong nito is gagawin kong shaded yung 50% niya. Every other day kasi nagtatanggal kami ng lumot sa itaas. Pag nagpakain kasi kami, hindi bumababa yung feeds. So next summer siguro mag-i-invest tayo ng another shade niya. So yung 50% nga is tatakpan natin ng full shade. Hindi natin ito priority ngayon kasi nga tag-ulan naman na. So ganun talaga ako mag-invest mga ka-iFarm, no? So tinitignan ko muna kung ano talaga yung priority. Kasi ngayon nakafocus kami sa expansion ng aming mga mud ponds. Punta naman tayo sa sukat at stocking density. So etong mga nursery tanks namin is hindi pare-parehas yung mga sukat. Pero example natin, itong isa. May size ito na 1.5 by 3 meters. Meaning may area na 4.5 square meters. Naglalagay kami dito ng 1,000 na krillings. So kung kukumputin mo is nasa 222 na krillings sa isang square meter. Minsan hindi mo naman talaga mafu-full yun. Basta kami naglalaro kami sa 180 to 220 pieces per square meter, yung mga bagong pagpag na krillings. Pagdating ng 1 month, naglalaro yung size nila ng 1 inch to 1.5 kasi. Pero ito is diretso na sa mud pond. Kasi ang grow out talaga namin is mud pond. Share ko lang din yung isang experiment namin dati. Magka-batch na krillings. Iniwan namin dito sa concrete tank. Tapos, yung 50%. So, yung another 50% is iniwan namin, nilagay namin sa mud pond. Same stocking density, saka same food. Yung result, 4 inches, 4 months yung average sa mud pond. Pero yung mga naiwan dito sa concrete tank is nag-average lang ng 3.4. Palaki ng palaki yung difference habang tumatagal. To be more specific, yung sinabi kong 4 months is since na-hatch ito, no? So, 1 month sa aming nursery tank, tapos 3 months sa mud pond. So, nagtotal ng 4 months, 4 inches. So, sa ibang mga data ng mga 5 months, 6 months, ganyan, gagawan natin to ng ibang video. For the meantime, focus lang tayo sa krillings. If ever man na wala pa kayong mud pond, yung stocking density na recommended namin kapag 1 inch na sila is dapat nasa 40 pieces na lang sila sa isang square meter para makamit nila yung optimum growth na tinatawag. So kapag going 2 inches naman na is dapat nasa 20 pieces na lang sila sa isang square meter. So mga ka-iFarm, gagawin nating mas detailed to, no, sa mga next videos natin, no, yung about sa stocking density para rin sa mga breeders natin, ganito, ganyan. Kaya talagang may aabangan kayo. So mga ka-iFarm, ikaklaro ko lang, hindi ko sinasabi na ito yung the best na setup sa ating nursery tanks. Kasi nga, sabi ko nga kanina, meron tayong kailangan i-improve. Araw-araw tayong natututo at nag-o-observe. Kaya kung gusto nyo akong samahan, feel free to subscribe sa ating YouTube channel. Tapos, follow na rin sa ating Facebook page. Punta naman tayo sa food. So sa food naman tayo. So normally, ano nga ba yung mga pinapakain namin? So pakita ko sa inyo mga ka-iFarm, no?
Ito yung fry mash. Ito yung ginagamit na pakain sa mga fry ng tilapia. Kasi ito is pagka nabasa, kusang lulubog naman. So sa 2 weeks, hindi muna namin ito pinapakain ng PO1 kasi masyado pang malaki. So yun nga, fry mash. Tapos alternate yon sa BBS. Pakita ko sa inyo. So, alternate yon sa BBS. Ito, decapsulated. Meron din yung hinahatch pa na BBS pero matrabaho. So, yung decapsulated na lang, ibababad mo na lang tapos around 5 minutes. Tapos, yun na yung papakain mo. So, next is yung boiled egg, yung yolk niya, yung kulay yellow. Maganda rin yon na source of protein. So, another best option sa food ng craylings natin, lalo na kapag malapit kayo sa dagat o di kaya mura sa inyo yung mga isda na maliliit, yung mga malalambot. Halos lahat naman kasi talaga is kinakain ng crayfish. Nasa sa inyo na kasi talaga yan kung ano yung ipapakain nyo. Ang importante, mataas talaga yung protein content. So, sa amin kasi talaga, importante yung craylings pa lang is mabilis na talaga yung growth. So, dito sa nursery, ilang beses nga ba kami magpakain sa isang araw? So, kung tatanungin nyo, kita nyo naman, yung lumot is unli. So, unli foods talaga. Pero yung sa supplement nila na fry mash, BBS, o di kaya egg yolk, is 2 times a day. Pwedeng this day is puro fry mash, the following day is BBS, ganyan. Tapos the third day is yung egg yolk nga. So, alternate sila. Pwede yon. Halos lahat naman talaga is kinakain ng crayfish. Pero kung business purposes na yung usapan, sa feeds pa rin talaga ako, mas kumpleto. So, kung magdadagdag man, is-supplement lang. Kaya maganda rin talagang mag-alaga ng crayfish sa backyard kasi nga, libre na yung pakain. Kung hindi naman kayo naghahabol ng oras, libre talaga yung pakain sa crayfish. Bago tayo pumunta sa pinaka-importanteng information na dapat yung malaman sa craylings, is ipakita ko lang sa inyo yung isang tip na to. Kung makikita nyo, yung aerator natin is may diaphragm na tinatawag. So, yung diaphragm kasi is anti-blowback, saka napapalakas at napapaganda yung distribution ng hangin. Recommended ko ito sa mga maramihan mga ka-iFarm. Kasi mas makakatipid kasi talaga kayo sa isang malaki. For example, this is 100 watts, no? Yung isang pump na yan. Yung outlet niyan is halos o di kaya more or less 60 na airstone. So again, makakatipid na naman kayo ng expenses. Gaya nga ng sabi ko kanina mga ka-iFarm, yung next dito is yung pinaka-importante talaga. Yung tinatawag na selective breeding. Bakit napaka-importante ng selective breeding? Ayon kay Google, basahin ko na lang. Selective breeding is crucial, enhancing aquaculture production, improving fish characteristics, and promoting sustainability by carefully selecting parent fish with desirable traits like fast growth, disease resistance, or efficient feed conversion. Breeders can cultivate fish populations that are more productive, resilient, and better suited to specific environments. This practice leads to increased yields, reduced production costs, and more sustainable aquaculture practices. Which is tama. At ito ay pinatunayan namin sa napakaraming experiments na ginawa namin. To be honest with you, nitong May 2025 kami nag-total change ng aming mga breeders. Iniwan namin yung mga selected sa selected talaga at nagdagdag kami ng mga bago na selected pa sa selected. Bakit? Sa 5,000 na craylings, 100 na females at saka 40 na males lang yung tinira namin. Halos 3 beses rin namin itong sinala. So starting July, yung maproproduce naming mga craylings is best of the best ng aming valley line. Share ko lang din mga ka-iFarm no, yung ating naging experiment. So, 2 female breeders. So, yung isa is selected. Tapos yung isa is yung selected sa selected. So, yung talagang sinala namin. So, parehas silang going to pagpag na. So, kailangan na silang ipagpag.
So yung difference nun is mas maliit yung craylings nung isa, which is yung selected lang. Pero yung selected sa selected namin is mas malaki yung craylings niya. Unang araw pa lang is may head start na talaga yung isa. So sa long-term business mga ka-iFarm is napaka-importante to, no? So kahit days lang yung pagitan, ganyan, napaka-importante niyan pagka nag-accumulate, no? So kailangan talaga is fast growth. Siyempre, mas mabilis rin umikot yung pera. Share ko lang din mga ka-iFarm kung paano ako naging honest sa aking mga sinusuplayan. Katulad nito. Yung mga excess kasi noon, nagagamitin ko pang breeding, shinare ko kasi yon sa mga matagal nang kumukuha sa akin. Hamakin mo, it takes 3 years para makumpleto ko yung experiment na yon. And we are happy to announce that starting July, yung mga craylings is ganun na lahat. Wala nang halong iba. And we are proud to announce the Sea Valley Crayfish Farm. Kaproduce tayo ng sarili natin ng fast grower, malapad, at malaki yung claw. Para sa mga beginners, it doesn't mean na yung anak niya is magiging ganun lahat. Magiging dominant lang yung mga traits na yun. Kaya if ever, ugaliin nyo pa rin talaga mag-selective breeding lalo na kung balak nyo ito gawing breeders. May mahuhuli at mahuhuli pa rin talaga sa growth at meron pa rin talagang mauuna. By the start of 2026, lahat ng i-out namin na crayfish na breeder size is siguradong best of the best na. To sum up, pare-pareho lang ang Australian Red Claw Crowfish. Kailangan mo lang talagang ma-equip ng proper knowledge. In my case, halos 3 years din yung ginugol ko para matapos ko lang itong research na ito about sa ating mga breeders. I will always be transparent and careful sa lahat ng sinasabi ko dito. Nilalabas ko lang sa public yung aking ginawang experiment at na-double check ko yung result. Kumbaga, walang halong asukal. Kasi pagdating ng panahon, malalaman at malalaman rin nila yan. Hindi ko isasakripisyo yung pangalan ko at business ko. Laking probinsya kasi ako at malapit ako sa farmers. Hindi tayo pera-pera lang. Actually, napakarami kong gustong talakayin at i-share sa inyo about sa crayfish farming. Pero syempre, hindi natin yun kaya sa iisang video lang. Kaya samahan nyo ako sa continuation ng research and development natin about sa crayfish farming, both concrete and mud pond setup. So yung mga next videos natin, plano natin gumawa ng mga beginner's guide paano mag-start ng crayfish farming. So may aabangan kayo mga ka-iFarm. Pero bago yon, gagawa muna tayo ng introduction video about sa ating sarili. Para sa ating mga subscribers at followers para makilala nyo naman ako. Sa crayfish farming, 3 kasi yung pwede mong pasukin. Ito nga yung hatchery, grow out, o di kaya yung personal food consumption na may kasamang pagkahabi. Ito yung small scale na tinatawag. So, punta muna tayo sa hatchery. So, yung hatchery kasi, nakadepende kung ilan yung susuplayan mo. So, as of now, sa amin, yung hatchery namin, yung ganito kalaki, is kaya niya lang suplayan yung aming sariling mud pond. So, kung sakto lang yung space mo, is pwedeng-pwede ka sa hatchery. Pero dapat alam mo pa rin yung capacity mo. At saka yung mga magiging future clients mo, kung marami mang mga earthen pond sa lugar nyo. So, next is yung grow out. Ito naman yung mga may mud pond na. So, meron din kami nito. So, ang ginagawa lang nila dito is bibili sila ng craylings sa may hatchery, papakainin, maintenance, and then harvest. Tapos yung pangatlo, sabi ko nga kanina, is hobby na may kasamang personal food consumption. Ito yung mga backyard na breeder and grow out. Gaya nga ng sabi ko kanina, yung crayfish is halos lahat kinakain nila. So, ibig sabihin, free na talaga yung food mo. So, sa mga next videos natin, mas explain pa natin itong hatchery, mud pond, at itong personal food consumption na pang backyard setup. Kaya abangan! Quick tour na rin tayo mga ka-iFarm dito sa ating phase 1 ng mud pond setup. Kung nakita nyo, yung last video natin, wala pang bakod ito dati. Pero ngayon, meron na. At ngayon, may natira pang mga tilapia. So,
sa mga hindi nakapanood sa huli nating video, is ubusin lang natin yung laman nito na tilapia at kakargahan na natin ito ng mga crayfish. Kaya ito, hindi pa tapos yung ating pagbabakod. Konti na lang talaga yung natira. Ito naman yung dalawang pond na nauna. So, pero mas nauna yung isa doon. Dito natin ginawa talaga yung mga research natin about sa crayfish farming. So, yung naging expansion natin mga ka-iFarm is dahan-dahan lang talaga. Nag-start tayo sa isa hanggang sa nagdagan ng isa. So, medyo natagalan tayo dito sa dalawa bago tayo nag-expand talaga. Minsan kasi sa business, mahirap din yung padalos-dalos. Nag-start na rin pala tayo sa ating phase 2 ng mud pond expansion. Balak ko yun ipakita sa mga following videos natin. So, yung area kasi dito is maluwang naman, pero kukunti na lang kasi yung pwedeng gawing fish pond, o di kaya mud pond, o di kaya earthen pond. So, tong tatlong maliliit na pond na ito is ginawa nating segregation pond. So, yung ibang experiments natin is nandito. So, dito sa phase 1 natin, hindi lang ito yung pond, bale may isa pa doon na medyo malaki ring pond, nasa 1,000 more or less yung square meter niya, yung sukat. Bakit nga ba napaka-importante sa amin maiwasan yung delay sa growth ng mga crayfish? Isa lang yung malaking sagot ko dyan, to maximize the profit. Napaka-importante talaga sa aquaculture yung knowledge. Gaya nga ng sabi ko lagi, knowledge is power. One example natin ay itong mud pond na to. Kung makikita nyo, yung ganitong sukat ng mud pond is nasa 5,000 yung craylings na hinulog namin dito. So, kung hinulugan natin to ng 10,000, pag harvest nyo, 5,000 lang yung makukuha nyo. So, dun pa lang, nagsasayang na kayo ng craylings. Pero, nilagyan nyo to ng paddle wheel, aerator, saka more hides, possible mabawasan yung mortality. Dito sa aming farm, yun yung mga nakaplanong gagawin namin. Pero ngayon, nakafocus muna kami sa expansion stage. So, kung makikita nyo, this is the phase 1. So, yung phase 2 is sinisimulan na namin magukay ng additional mud ponds. So, in the long term talaga, nakalatag yan kung ano-ano yung mga experiment pa na gagawin namin. So, isa na nga yun. Dadagdagan natin yung dilute oxygen ng mud pond na to using paddle wheels and aerators. Tapos, i-observe natin yung mortality niya. Kaya dito sa crayfish farming talaga, marami akong gustong ipakita sa inyo, i-share at balak talakayin talaga. Kaya kung interesado ka about sa crayfish farming at about sa farming na rin, nararapat lang na i-follow nyo ko o di kaya mag-subscribe. Paano naman kapag zero knowledge ka sa aquaculture at balak mong pasukin ito? Best thing to do para sa akin is puntahan nyo talaga yung may mga experience na at dun kayo magpa-guide. Swerte nyo lang talaga pag ibibigay nila sa inyo ito ng libre. In my case, na-complete na natin yung research and development sa concrete tanks. Sa mud pond naman is ongoing pa yung mga research and developments natin. Pero pag pupunta kayo dito, handa naman akong i-share yung mga ideas at yung mga result na nagawa namin sa aming mga research. Kung ako yung tatanungin nyo, for your information, nag-undergo ako sa mga trainings. So sa lahat ng mga trainings na sinalihan ko, meron talaga yung isang nag-stand out. Kundi kaya naging sulit talaga yung training ko. Kakaalala ko is nasa around 15,000 yung binayad ko dito, pero pa yung gastos pumunta sa Manila, no, para mag-training. So gumastos kami ng mga around, sabi mo na lang 30,000. So, mahal ba yon? Yung 30,000 na yon na training ko dati. Para sa akin, sobrang sulit, no? So, this is not about crayfish farming, no? So, nag-training tayo about sa hito, sa tilapia. Tapos, sinalakay na rin doon yung buong aquaculture. So, yung 30,000, so yung 30K na ginastos ko doon is bawing-bawi na, no? Doon sa mga knowledge na nakuha ko. Iniisip ko nga, pag hindi ko in-apply yon, mas malaki pa yung nalugi ko. Actually, bago ako nag-training doon, is matagal na kaming may traditional farming sa hito at sa tilapia. Pero marami pa rin talaga akong natutunan sa training na yon. So marami kaming mga practices na ginagawa na mali. Para sa akin talaga, ang the best is pag pinagsama nyo yung theory at saka experience. Samahan nyo ako sa mga susunod na videos mga ka-iFarm. Knowledge is power.
Kaya for your information, lahat ng mga sinasabi natin dito ay hindi lang galing sa YouTube University. Bigyan ko kayo ng konting tips sa napakarami kong tips. Master your water and everything will go smoothly. You must know the optimum water parameters on the specific species. In our case, yung ating mga crayfish. You must know how to maintain and manipulate your water parameters. Ako na yung sumandok, isusubo nyo na lang. This is iFarm. iFarm to table, iFarm to market. The future is farming.